Hello, kung baguhan ka pa lang sa aking channel, pareho tayo, no? Kasi kagagawa ko lang din ang aking YouTube channel. And napakaswerte mo, no? Na ikaw yung una nakapanood din ng video ko. Nice to meet you. No? So ngayon, ang ating content is magbibigay ako, no, na karagdagang kaalaman based lang to, no, sa aking mga naranasan and also sa mga problems na nakikita ko, no, sa iba and naririnig ko, no, na nag-survive sila, no. So gusto kong ipahiwatig sa inyo para din naman makatulong sa inyo na pag nandyan ka sa situation na problem na yan is makarealize kayo na solusyon pala, ganito pala yung solusyon. So ito si advice magbibigay sa inyo ng konting tulong, no, and based lang to sa aking sariling opinion. So wala tayong ibang gagawin ngayon kundi simulan na natin. So yung problem na ating tatalakayan ngayon is patungkol sa mga estudyante, no, na kinakapos sa kanilang budget, no, patungkol sa kanilang allowance. Okay, so pag sinasabi kasi natin na estudyante, iba't ibang mga kailangan yan, no, sa mga pera. Kung ikaw ay nasa sitwasyon na free lang, no, sa iyong pinag-aaralan, so much better, no, sa iyong video na to, no, kasi itong video is nakatotok to doon sa estudyante na free tuition, no, sa kanilang pinag-aaralan, no, na wala kang binabayaran maliban lang doon sa mga pag-enroll, no, yun meron talaga yung mga bayad pero konti lang, no, hindi talaga yung may tuition fee ka, no. So kung nag-aaral ka sa walang tuition fee, free tuition, no, so itong video is para sa iyo, no. So kung yung allowance mo is binibigyan ka ng 700 per week, so you are lucky, no, kasi ngayon 700 malaki na yan kung tutuusin. So kung kinukulang ka pa rin, no, sa 700 and then yung mga parents mo tipong wala na talaga silang maiangat pa, no, kasi nga sa hirap ng buhay, so merong solusyon dyan, no? So wala naman talagang ibang solusyon, hindi nasa tao lang, no, nasa atin lang, kasi yung pera hindi naman yan naubos kung hindi natin ginagasta, di ba? So bilang tulong na rin sa ating mga magulang, ang solusyon dyan yung 700 para magkakasya. Bawas-bawasan mo yung paggagasta mo sa mga gastusin na hindi naman mga importante, no, yung gala-gala, yung pag-i-snack, no, yung pagpili ng mga pagkain. Kung ibibili mo sa pagkain na yung makakabusog talaga, okay naman siya, kasi nga sabi nga nila okay lang maubos yung pera basta abot sa pagkain. Pero nag-aaral ka, no, nasa stage ka ng pag-aaral, so kailangan mo yung kasyahin, no, yung 700 per week, kasi nga yung mga magulang mo pag nakakuha sila din ng 700, ang nasa utak nila is pang isang week na to. So kung wala pang week, tumatawag ka na naman na ganito, wala na akong pera, ganyan. So big impact din yan, no, sa mga magulang nyo, kasi nga sa isipan ng magulang nyo, bakit ba naubos agad, no? So kulang talaga yung 700. Pero kung talagang mahal mo yung magulang mo, no, and then masasay ko mo na talagang 700 lang talaga yung kaya nila, so ikaw na yung mag-a-adjust, no, bilang estudyante. So ano bang dapat mong gawin? Una, bawas-bawasan mo, no, yung paggagala, bawas-bawasan mo yan. Siyempre pag gumagala ka, hindi naman pwedeng gala lang, lang gastos, diba? So alisin mo na yun. Kung gumala ka man is hindi na yung dalas-dalas, no? So paminsan-minsan lang, no, pag may free talaga na time. And then wag masyadong magpapadala sa mga barkada, kasi yan yung isa, no, na maggagasta talaga ng pera. Kasi nga pag nasa isa kang barkada tapos nagala kayong lahat, mahiya ka naman kung hindi ka magbibigay or hindi ka mag-aambag. So gastos na naman yun.
So, bawas-bawasan mo din yung mga ganun na mga situation. And pangatlo, yung pagbibili no, ng mga hindi importante na mga bagay. So, alisin mo yun. Kasi nga, yun din yung isa sa reason no, na madaling maubos yung pera mo. No? Kasi nga, isipin mo, kung makakain ka lang ng 3 beses sa isang araw, okay na yun. No? Kasi nga, importante, makakain tayo ng 3 beses sa isang araw. No? Yung mga magulang mo, masasabi mo bang kumakain sila ng 3 beses sa isang araw? Siyempre, malayo pa. No? Hindi mo alam yung hirap nila. So, kung talagang meron kang pagmamahal sa magulang mo, so, isipin mo, no, na kasyahin yung 700. So, yung 700, kung talagang allowance mo lang yan, free yung bigas mo, talagang napakaswerte mo na bata, no? Kasi nga, isipin mo kung, syempre, pag malapit talaga sa paaralan, kadalasan merong 10 pesos na ulam at iba-ibang putahe, no? Kasi nga, ganyan naman talaga yung ginagawa, no, ng mga vendors, no? Papamura kasi nga mga estudyante, no? Kinakasya yung baon. So, isipin mo, mula Lunes hanggang Linggo, no? Kasi nga, meron din naman mga estudyante na talagang whole week, no? Meron silang pasok. So, isipin mo, 7 araw. So, yung ulam mo, pagpalagay natin, maintain ka lang dun sa tag 10 pesos or 15 pesos. So, yung 15 pesos per day, 3 ka kumakain. So, 45 per day, no? So, times mo yan sa 7 araw. So, hindi yan naabot ng 700. And, ang isa din na bawas-bawasan mo, yung pagkape, no? Bawas-bawasan mo yung pagkape, no? Hindi, yung pagbawas mo ng kape, sa totoo lang, kung di ka din naman talaga addict, no, sa kape, nakakatulong siya kasi every morning pagising mo, mawawala sa isipan mo pag nasanay ka na wala kang pagtitimpla ng kape, no, pagising mo, yung nasa isipan mo kung meron kang study na gagawin, yun na lang yung nasa isipan mo, hindi yung wala na akong pambili ng kape, ganyan, no. So, mawawala sa isipan mo yan. So, isa din yun, no, sa makakatulong. Yung pang-5, talagang babadgetin mo yung pera mo sa lahat. No? Yun talaga yung importante. Kung hindi mo man talaga mapigilan na magkape, maggala, so budgetin mo lahat. So, ano ba pagbabudget yan? So, yung pagbabudget mo dyan, isipin mo yung 45 per day. No? So, i-times mo yun ng 7 araw. Pag merong matira sa 700 mo, itira mo na yun. And yung bigas mo, wala kang problema kasi nga meron kang dala mula sa bahay nyo, pinadala ng mga magulang nyo. So yung matitira dun sa pera mo, siyempre excess na yun kasi kinunan mo na yun sa tag 45 per day, no? Times 7 days, so yun yung matira. So i-keep mo na yun. So kung meron kang mga pag-alagala, ganyan, so yun na din yung pwede mong gastahin. Ang importante, hindi ka kakautang and hindi ka kukulangin sa iyong budget, no, sa loob ng 1 linggo. So, syempre, pag nagawa mo na yan and pag uwi mo sa bahay mo, nakadala ka pa ng pasalubong sa kanila, like tinapay, ganyan. So, parang magtataka yung parents mo na, bakit nga ba nakadala ng ganito ang ating anak, ganyan. So, syempre, walang magulang na magagalit dyan, no? Bukod sa namimiss kayo na makauwi. And talagang magpapasalamat talaga yan, no, sa itaas, no, na salamat Panginoon na binigyan mo, no, ng kaunlaran, no, at pagtitipid ang aming anak. Yung solusyon na yun is malaking tulong na yun para makasurvive ka sa iyong pag-aaral. And then kung meron ka mang girlfriend, ganyan, or boyfriend, siyempre having a boyfriend and girlfriend hindi naman lang yan, pero yung oras mo talaga is medyo limitado lang, no? Kasi nga meron naman talagang oras na para sa inyo lang dalawa, no? But isipin mo na aral mo na bago lahat, di ba? Kasi nga yung isipin mo is yung pamilya, yun yung pinaka-importante. Kasi isipin mo, hindi ka pa makakatayo sa sarili mong mga paa. Ito ako bilang si advice para magbigay sa inyo na balang araw pag magiging professional na kayo. Kita ko sa comment na nagpapasalamat kayo sa akin. Napakalaking tulong yan sa akin. And ngayon, bago pa lang natin ito na channel, and kung bago ka lang din dito, so kung pwede ka tang makumbinsi, no, na mag-subscribe sa aking YouTube channel, advice, no,
advice, and i-hit na din nun yung notification bell, no, para ma-update ka agad, no, pag meron na naman akong i-upload, no, na bagong video. And yun lang, sana nakatulong to ng video na to sa inyo hanggang sa susunod muli. Ito si Advice.